Hi. So nandito tayo sa farm ngayon. Let's do the basic farm tour. First, tignan natin itong aking stingless bees. So na-discover ko sila nung pinutol yung bulok na puno ng Jumelina. Nakita ko na maraming bees sa loob. Yan sila kung makikita nyo. Nandyan sila sa loob ng butas na yan. Yun. And then paparamihin ko na lang sila someday. Mag-research pa ako ng basic procedure ng pagpaparami ng stingless bees. So baba tayo. Parang may tumutunog dun so meron ditong mga malunggay tinanim mula sa buto katulad nito. Yeah. Siguro mga 2 months old. Medyo mabagal kasi hindi ako naglalagay ng synthetic fertilizers, so gamit lang natin is all natural. Yan, ito bagong tanim lang yan. Nahihiya ako, first time ko magsalita sa video. So dito mayroon tayong small impounding area, water impounding area. Dito palalim siya, siguro mga 4 feet yung lalim niya. Kung meron ng pag nagkaroon na ako ng tubig galing to sa kabilang bundok, so may o-convert siya into fish pond, small pond, and buhay na yung mga kawayan sa gilid niya. Medyo masukal siya ngayon, lilinisin na lang. This is lemongrass or tanglad. This one is anonas. Okay. Namumunga na siya ngayon. First time ko siya nakita mamunga. So ito yung bunga niya. Hindi pa yan hinog. Siguro mga 2 weeks pa. And this one is cacao. Ito yung sili, katatanim lang kanina. Mamaya papakita natin yung basic procedure ng pagtatanim ng sili. Ito mas malalapit yung distance nito kaysa doon. Hindi ako sumunod sa standards dito kasi mag-experiment ako sa area na to. Gagamitan ko to ng ibang fertilizer, ng ibang organic fertilizer. Habang inaantay lumaki yung mga malunggay katulad nun, yan, and yung kape na maliit na putol kasi, and yung cacao, so makapag-harvest tayo ng sili so we can generate income. Nandito yung malunggay ulit, cacao ulit. Ito yung mga nasirang seedlings ng siling labuyo. Ito kape. Ito maraming sili. And again malunggay. So dito kung makikita nyo yung mga sticks na may ribbon, yan yung mga malunggay. Okay, maliliit pa. Tapos sa gitna niyan, in between ng mga malunggay, nandyan yung mga sili. Ito meron akong ginawang isang maliit na plot ng sili. So mga 18 pieces lang to. Maliit lang to. Siguro mga 2 square meters lang to. For experimentation din. Gagamitan ko rin ng ibang concoctions.
doon again malunggay, and doon sa malayo malunggay ulit. Iikot pa ba tayo doon? Hindi na siguro, pwede rin para makita nyo yung view. This one is ano ba to, eucalyptus. Ayan, naturally naputol yung sanga nya, hindi ko siya pinutol dahil sa lakas ng hangin last time. Pati itong, look at this Gimelina, ito mga malunggay pa rin yung mga sticks na yan. Yung iba bagong tanim na ulit dahil naapakan ng kalabaw ng kapitbahay, nasira yung bakod. Itong malunggay ulit, yan, nilagyan natin ng makapal na mulch. So ang purpose ng mulch is para hindi rin tumubo yung damo agad-agad, and para makapag keep ng moisture, hindi siya basta-basta matutuyo. So dito tayo sa bandang dulo. Ito, look at that, aso ko. Makulit, pati yung mga cloth na nilalagay ko sa ilalim ng puno na ginagamit ko bilang mulch, ayan, kinukuha niya. So nandito tayo, papakita ko lang yung view, no? Etong area na to, by the way, is for my vegetables. So marami na akong naitanim na puno doon sa may baba banda, marami na akong buko doon. So yung sa kabilang bundok na yan, hindi na akin yan. Bali sa ano na yan, mga neighbors natin yan. Okay, makapal na ang puno dito. Ayan, puro mangga yan, kapitbahay. Okay, sayang hindi nakikita yung falls, yung maliit na waterfalls banda roon. Kung makikita nyo, try natin i-zoom. Ayun, nandun siya. Okay, mayroong maliit na falls dyan, pero hindi naman siya buhay na falls kasi pagka during summer wala na halos tubig yan. So baba ulit tayo. Pabalik tayo konti, hindi na tayo bababa sa bangin. Okay, medyo matarik yung lugar na yun. So malunggay pa rin. Ito, inapakan ng kalabaw. My goodness. Ayan, so ang kapal ng mulch, yung mga pinagtabasan ng talahib, ginagamit nating mulch. Ito, lalagyan pa lang natin ng mulch since maliit pa lang, katatanim lang yan, siguro mga 1 week. Ito rin. Etong mga yellow na flowers na yan, hindi ko yan pinapakilaman since hindi na feasible magtanim dyan sa lugar na yan dahil malilim na, unless putulin ko itong puno ng Gimelina, pero kawawa naman. So yung mga yellow flowers na yan, nag-a-attract sila ng mga pollinators like bees. And also iniisip ko kasi kung pwede siyang gamitin, and katulad niyan, daming butterflies, no? May mga butterflies tayo dito. Iniisip ko kasi kung someday pwede natin siyang magamit bilang organic pesticide since hindi siya dinadapuan ng mga aphids and other bugs, non-beneficial bugs. So may mga beneficials lang na insects na pumupunta dyan, beneficial insects na
na-attract yan sa mga yellow flowers. Maganda naman talaga. Look at it. Oops, medyo malabo. Ayan. Ganda rin siya, cute. So nandito tayo, Malunggay area again. And sili. Yan, may mga marami sili dyan. Like this one. Nasa na yung pinakamatangkad. Ito mga sili na to, siguro less than a month palang itinanim. Ayan, organic din siya. Walang pesticide, walang chemical fertilizers. Organic talaga. Okay. So ito yung aking mango tree. Isa sa mga mango trees. Ayan. Ano yan? Kinalabaw yan. Yung isa pico. Matamis. Sarap. So here's the basic example. Katulad na itong ito again, mulching tayo. Ito, nilagyan ko siya ng mulch. Kung i-compare mo siya sa mga walang mulch, mas malaki yung may mulch. Since hindi siya bugbog sa init, and also na-hold yung moisture, and also yung mulch nagiging fertilizer na rin siya ng halaman. So hindi ko pa nalagyan ng mulch lahat. Yan, yung iba alilinis lang. Ayan, malunggay ulit. Ang pagkaamali ko sa malunggay is nagtanim mo during rainy season. Hindi pala pwede. Pag mga ilang days nang umuulan, namamatay sila, natutunaw. No? Ito may siling naputol. Ito, sili to. Magsasurvive yan. Mabubuhay yan. So yung seedling bag nilalagay natin sa gilid. Tapos tatabunan natin ng lupa yan para kahit paano makapag-hold din ng moisture. Eto, dito tayo, silihan pa rin. Sili and malunggay pa rin. Dito nilagyan natin ng maraming tela para maging mulch. Ito, malaki-laki yung malunggay dito. Ito, nilagyan natin ng tela. And may mga sili sa gitna. Okay. Sa gitna ng cloth. Kaso, ewan ko ba't nasisira, parang magpabago na rin ako ng plan. Ayoko na rin yung tela na yan. Look at this. Ayan. Ang ganda nung makikitang-kita natin yung purpose ng tela. No? Ayan. Maliit siya kasi mga huling tinanim na yan compared dun sa iba. Pero ito may magaganda yung pagka-ari ko. Ito hindi hindi pa natabunan. Hindi pa nailipat. So ito, nandito kape and another kape, and also ang daming bunga ng kamyas. Doon yung anong tawag dyan, duhat. Ayan, kape pa rin. Medyo malapit yung pagkaatanim. This one is, I think this one is nakalimutan ko yung pangalan. Kamansi. Okay, ito kamyas, and many more kamyas. Ang daming kamyas. Sige, pipitas tayo kahit konti. Parang labo. Let's harvest some kamyas. Pwede natin tong i-dry para ma-preserve, and then magagamit siya pagka pangsigang, ano ba yun? Pinangat sa kamyas. And uwi natin sa bahay.
Pero ang dami masyado. Actually kanina nakapagpitas na kami. No. Yan. So dahil hindi ko naman makakain lahat yan, ipapaharvest na lang natin sa kapitbahay yan. Baka mabenta pa nila. Pwede pa gawing pera. And ito is ano nga ba to? Lemon, I think, o dalanghita. This one is garamay, galing sa baba. Ayan yung isa, tangkad na. Siguro by next year baka mamunga na to, o mga 2 years pa. Medyo mapayat siya, hindi ko pinrun. Siguro next, eto na prune, kaya medyo mababa. Next year, pagdating ng tag-ulan, baka puputulin ko kalahati para magsanga ulit, para kumapal. Ito malaking puno ng kasoy. There, maraming mangga. Dito is bayabas. Dito ano ulit, mangga ulit. Tapos yung malaking yun, nara. I think kailangan na rin i-prune yung nara dahil nakokobera niya na yung mangga. So babawasan natin ng sanga yan. And here's my papaya na tumaas na. Parang ang dilim against the light yung video. This one is kakawate. Yung malunggay nawala na. Nawala na yung malunggay. Hindi, meron pa. Ayan po. I think kailangan na siyang putulin na lang sa kalahati para magsanga. There. Ang dami ko palang gabi. Ngayon ko lang nakita to kasi ginaras cutter ko itong naaraan. Naubos to eh. Tinalbo ko to lahat. Ngayon tumubo sila, parang itinanim ah. Ang ganda. Ayan sila. Pila-pila. Alam ko itinanim to last year o last 2 years. Itinalbo ko kasi natabunan na ng damo. There, mangga ulit. There, mangga and papaya. Tapos dun banda may papaya ulit. Ang dilim naman. And this one is guyabano. Wow, may bayabas na maliit sa ibaba. Look at this. Ayan. May bayabas tayo ngayon. Pitasin na natin. Ganda, walang butas. Wala siyang tusok ng fruit flies. So, saan tayo ngayon? I think that's it. Itong puno ng saging ko, sinuwag to ng kalabaw. No? Pag pumupunta yung mga kalabaw, tinutusok nila yan, tapos kakainin nila yung gitna. Itong ubod. Ayan ang kakainin nila. So, naayos na natin yung bakod. Baka, nakakainis. Ito, marami pa rin gabi. Sa pagko-contour, maganda tong gabi. No, nakakapag-prevent siya ng ng soil erosion. Pwede siyang ipangbakod, ay gamitin sa contour line. Ayan, katulad niyan. Pag bumaba yung lupa ng umuulan, mahaharang yan. Especially pag nilagyan mo yan ng mga mulch. Mahaharang, hindi mawawash out yung lupa. No? Ayun, mas kita pala dito yung papaya from here. Ito namang mga eucalyptus, yan, nagagamit natin yan for pwede yung gamitin pamoste ng kubo. And yung oil, ginagamit ko yung oil, panghalo ko siya sa aking organic pesticide. Okay, this one is jackfruit, langka. Ayan, pinrun yan, kaya mababa. Malalaki ang bunga niyan. Minsan pumuputok yung sako sa laki ng bunga. This one is my cacao. Ayan, puro cacao yan. Puro cacao.
Dito ako nagpunla ng kakao and kape. Dati ito may mga tira-tira pa, hindi pa naitatanim. This one acts as swale. Okay? Pag yung tubig galing dito sa may bandang itaas, bumaba dito, napag-aralan ko dito tumatakbo ang tubig pag umuulan. And also dito sa may gilid dito. So didiretso siya dito. Mababaw na siya. Yan, nilagay ko lang yung sako na yan tsaka yung sirang batya as cover. Pero ang laman yan is ginagamit ko na rin siya na compost. Okay? Yan. So very rich ang lupa dito. Mga gamit natin yung for potting, tapos pwede rin natin gamitin, ilagay natin sa ilalim ng mga halaman natin as fertilizer. So ibig sabihin, itong soil na to is yung mga lupang na bumababa, dito rin bumabagsak. Dito rin siya babagsak. Pati yung mga organic matters galing sa itaas, dito siya babagsak. Tapos nakakapag-hold siya ng maraming tubig. Kesa naman dumire-diretso lang yung tubig papunta roon sa baba, papunta sa sapa. At least somehow nape-prevent natin ng soil erosion. And also, yung tubig na yan, dahil marami siyang tubig dyan sa ilalim, during hot summer days, hindi yan basta-basta natutuyo hanggang ilalim. No? Bali, nagagamit pa rin ng mga puno katulad nitong lemon tree na katabi ng mangga at katabi ng kape and another coffee. Yan, mga telang yan, hindi yan basura, okay? Gagamitin natin yan as mulch. Pwede natin pang cover ng lupa. So naalagay muna sila dyan. Ayan, masirang pala. And also, ano pa ba? Itong tubo ng kapitbahay, yan nagamit nila yan sa hollow blocks. Inaalaw naman akong kumuha dyan ng tubig na pangdilig. Huwag mo lang aabusuhin kasi magagalit. So I think that's it for now. Gagawa siguro ako ng next video is paano magtanim ng sili. Yung basic procedure lang and in organic way. Okay, that's it. Thank you for watching. Bye bye.